yung mga kapitan sa Barangay Antal. Tinatakot po niya yung mga kapitan po siya. Nagpapaano siya, bigti. Nagpapabig. Para hindi siya makuha. Ibig sabihin para gustong ibaba ng ano, tapos mag-atim siya nagpakamatay para hindi siya pakialaman. Opo, para hindi siya makuha. Nabasa namin kasi yung message ninyo ate, na totoo ba yun? Na si Daddy Frankie lang talaga ang Opo, yun makakapagpababa? po yung binabanggit niya sir na hinahanap po niya si Daddy Frankie na pag si Daddy Frankie daw po ang pupunta rito is bababa daw po siya. Kasama daw po siya magpa-check up. Si Daddy Frankie lang talaga yung hinihintay niya para lang bumaba. Opo sir. Bukod sa ano sa barangay, wala nang ibang Pulis din po. may mga pulis pa rin. Opo. Bakit nagkaganon siya? Hindi ko rin alam sir kasi galing din po akong sa ulit siya. Nakauwi lang talaga ako dahil sa kanila. Kasi ang sabi po nila nakikinig po siya sa akin once na umuwi po ako. Pero ginawa ko na po lahat ng pakiusap. Ayaw pa rin po niya magpadala. Ayaw pa rin bumaba, ayaw pa rin magpadala. Opo. Sinong papatay sa'yo? Paano ka nakakapunta dyan? Sabi ng namin si... Wait lang ha. Hindi. Yan yung matagal na sa dyan, te. Ako daw po, 3 weeks na pong nag-start na ganyan po. 3 weeks na. Paano ano niyo po siya? Asawa po. Asawa na. Live-in partner. Ano yung part niya? Sabi dati pala Hindi talaga siya bababa? bumababa po pagtutog. Tapos meron po yung time na nag-trigger siya, nagwawala. Hindi maiisa dyan. Dyan siya naglalagi. Ano yun? Maghapon siya dyan. Maghapon po, magdamag. Magdamag. Dyan na siya. Minsan nasa tuktok po yan. Tingnan ninyo mga kababayan. Nasa taas siya. Sinong mga barangay hindi siya mapababa? Pag nandito po yung mga kapitan sa Barangay Antal, tinatakot po niya yung mga kapitan po siya. Nagpapaano siya, bigti. Nagpapabig. Para hindi siya makuha. Ibig sabihin para gustong ibaba ng ano, tapos mag-atim siya nagpakamatay para hindi siya pakialaman. Opo, para hindi siya makuha. Nabasa namin kasi yung message ninyo ate, na totoo ba yun? Na si Daddy Frankie lang talaga ang Opo, yun makakapagpababa? po yung binabanggit niya sir na hinahanap po niya si Daddy Frankie na pag si Daddy Frankie daw po ang pupunta rito is bababa daw po siya. Kasama daw po siya magpa-check up. Si Daddy Frankie lang talaga yung hinihintay niya para lang bumaba. Opo sir. Bukod sa sa barangay, wala nang ibang Pulis din po. may mga pulis pa rin. Opo, kasi ano po yan eh. Nung isang araw po ata yung nagbato siya dyan sa kapitbahay kasi may nakita siyang puting sasakyan. Akala daw po niya yung puting sasakyan na yon may tao na yun yung po yung papatay sa kanya. Talagang Opo. medyo na siya no, na hindi mapababa ng pulis. Opo. Mga pulis din. 3 weeks kamuti no? Nag-start daw po yan nung 20. Pero bago po siya, yung gabing nagwala siya, 1 week po siyang nagkulong sa bahay nila. As in, sarado po lahat kasi takot po siya. Usapin mo nga Rab. Usapin mo nga. Kaya, kamusta? Okay ka lang? Kumusta kuya? Kamusta ka dyan? Di ba mainit dyan? Hindi naman mainit. Kumain ka na? Bakit ka nandyan? Ha? Sinong papatay sa'yo? Paano ka nakakapunta dyan? Tumutungtong dyan sa bintana. Dito? Oo. Sinong paano sa'yo? Sino yon? Madami sila. Di ba dapat nagtatago Takot ka? ka? Balita ko, hinahanap mo rin si Daddy Frankie. Oo. Bakit? Bakit sila di pa? Bakit mo hinahanap si Daddy Frankie? Ha? Hingi ka ng tulong. Baba ka muna dyan. Hindi.
Hindi ka namin kikidnapin. Baba. Yan o, naulan na kuya oh. Di ba mababasa ka Hindi ka dyan? makabasa dyan. Sila ka dyan. Talagang si Daddy Frankie lang ang hinahanap niya. Opo. Eh paano yan pag wala si Daddy Frankie? Diyan ka lang, pag wala si Daddy Frankie. May Tutulong. kipagkaibigan lang Ay, kami. kapag-kaibigan kami. Pwede ba makipagkaibigan? Pwede. Pag dumating si Daddy Frankie, bababa ka. Oh. Ay, paano pag wala si Daddy Frankie? May kipagkaibigan kami. Patingin mo ate, bakit nagkaganyan siya? Hindi ko po alam sir kasi galing din po ako sa agency. Nakauwi lang talaga ako dahil sa kanila. Kasi ang sabi po nila nakikinig po siya sa akin once na umuwi po ako. Pero ginawa ko na po lahat ng pakiusap. Ayaw pa rin po niya magpadala. Ayaw pa rin bumaba, ayaw pa rin magpadala. Opo. Ayaw niya magpadala sa hospital po para ma-check sana. Psychiatrist po. Kasi ganyan po siya laging takot na parang laging nakakatay sa kanyang tao. Bumaba ka, ha? Oo. Tatawagin namin. Gusto mo siyang makausap? Oh, yan mga kababayan kasi hindi daw siya bababa hanggat hindi si Daddy Frankie ang makakausap ni Kuya. Na kahit mga pulis or barangay ay hindi yan bababa para mapagamot ni ate. Ayaw pumayag na gusto lang ay si Daddy Frankie ang gusto niyang makausap para sasama daw magpagamot. So yun, tawagin natin si Daddy Frankie para matulungan natin si ate. Mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang hapon sa atin lahat. Nandito po ang Team Daddy Frankie sa San Manuel, Tarlac. Kadahilanan po mga kababayan na may tumawag sa Team Daddy Frankie dahil may gusto silang dyan lang. May gusto silang iparescue sa atin. Tumawag na po yung asawa, pati yung taong gustong kumausap sa atin. At ayon po sa kanila mga kababayan, yung taong gusto nilang iparescue ay nasa bubungan ng bahay. Pinuntahan na raw ng barangay para pababain, ngunit hindi nila siya nakumbinsi para bumaba. Kinausap na rin ng aking team para pababain, ngunit ayaw niya talagang bumaba. Kadahilanan, ang request ng tao ay gusto niyang makausap si Daddy Frankie. Ayon po sa kanila, hindi raw bababa kung hindi si Daddy Frankie. Bakit nga kaya mga kababayan? At nandito rin po ang asawa para makakuha tayo ng information. Hi ma'am, magandang hapon po. Maganda nga po. Kumusta po kayo ma'am? Dito tayo ma'am, okay lang usap muna saglit? Ayan. Ma'am, anong pangalan niyo po? May po. Ma'am Mian, sa nakalap naming informasyon, galing po pa po kayo ng ibang bansa. Opo. Galing po akong Saudi. Galing kayo ng Saudi. Kailan kayo bumalik? Anong po, 31 ng madaling araw po. 31 nitong January? Opo. Bakit kayo napauwi Kasi bigla? po kinausap po ako ng bayanan ko, kung uuwi po ako sakaling makikinig po siya sa akin, magpapadala po siya sa akin sa hospital, magpatingin po sa psychiatrist. Pero ginawa ko na po lahat ng pakikiusap, ayaw pa rin po niyang magpadala kasi takot daw po siyang lumabas. Takot siyang lumabas. Kasi baka daw po may umambas sa kanya, yung taong papatay po sa kanya. Kaya na-mention po niya sa akin yung Daddy Frankie daw po, once na pupunta daw po siya, kasama daw po siya magpatingin. Pag si Daddy Frankie ang dumating, bababa siya. Opo, yun po yung sabi niya. Hindi kayo humingi ng tulong sa barangay? Humingi po, pero hindi po siya kayang kunin. Hindi Kasi siya nga po, parang tinatakot po niya yung mga barangay, tao sa barangay, magpapakamatay siya pag kinuha po siya. Kaya hindi po siya kayang kunin. Kahit pulis po, pumunta na. May pumunta na rin pulis. Opo. Gaano na siya katagal doon sa bubong? Diyan po siguro 1 week na po. Pero yung una po kasi dito sa pinsan po niya. Tapos lumipat po dito sa bahay po nila. May anak po ba kayo? Meron po, 3 po. 3. Opo.
Sa tingin nyo, anong dahilan ba't nagkaganyan siya? Hindi ko alam, sir. Pero yan po, sir, nag-work siya nung time na yon. Tapos nung Sabado po ng hapon, doon po nag-start na ayaw na niyang umuwi dito. Umuwi pa siya sa Urdaneta, sa bahay po namin. Which is, taga-Urdaneta po kasi ako. Ngayon, nung umuwi po siya dito, nag-escort po siya ng pulis kasi nga po takot siya. Takot siya. Doon na po nag-start. Nagpulong siya sa bahay nila ng 1 week. Hindi po lumalabas as in. Hindi po niya masikaso yung mga bata. Tapos nung nag-start po ng January 20 ng gabi, doon na po siya naglabas ng bahay nila. Nag-12 po ba? Nagwawala. So, ibig sabihin habang nandyan siya sa taas, may time na nagsisigaw, nagwawala? Opo. Nung isang araw po, Anong ginagawa niya dun sa taas? nagwawala po as in nagpupukpuk, namamato po siya. Kasi nung isang araw po may nakita siyang puting sasakyan na bago sa kapitbahay po. Akala po niya yung sasakyan na yun po yung sasakyan ng taong papatay sa kanya. Kaya binabato po niya. Pinapaalis po niya. So, paano ang pagkain niya kung 7 araw na siya dyan? Almost. Ano po, minsan bumababa, minsan po hinahatidan ng pagkain. Hindi ba kayo nag-isip ng paraan na yung mga kamag-anak, kapatid, pag bumaba, itali na lang? Tinali daw po siya noon pero nakawala po kasi binunta siya sa center po ng bayan nila. Oo. Tinali po siya doon kaso sabi daw po ng doktor tanggalin yung tali po. So nung nagising po siya nakawala. Bumalik po dito. Sa tingin ko kasi talagang kailangan na siyang Parang psychiatrist po. psychiatrist talaga. Opo. So, anong plano niyo, ma'am, kung sakaling mapababa natin siya ngayon? Yun po, mapatingin po sana sa psychiatrist yun. Didiretso natin ngayon. Opo, opo. Payag kaya siya sasama? Sabi naman po niya sir, once na nakausap mo siya, sasama daw po siya. So, may plan na kayo kung saan dadalhin? Kahit saan po sana dito sir, kung may malapit na psychiatrist. Sige, tatry lang namin siyang kausapin, ma'am, no? Oh. Pero sana nandyan din yung mga kamag-anak. May kapatid po ba siya? Yung kapatid po niya nag-work, yung isa po nasa Rosales. Yung nanay din po niya umuwi ng Rosales kahapon. Bali kami lang po ng bilas ko yung nandyan, tsaka yung mga anak ko po. Sige. No? Pero ilan sana ang contract nyo sa Saudi? 2 taon 2 taon, pero napauwi kayo ng dahil sa kanya. po. Actually, natapos ko po yung 2 taon kaso nag-renew po ako. Kasi wala po kaming ipon. Kailangan ko magsuportahan yung 3 anak ko. Oo. Pero mabait po yung mga amo ko. Nakiusap ako. Nauuwi, tas babalik na lang po. Okay. Pero nung nandun ka sa Saudi, siya nagtatrabaho naman. Opo, nung time na yon after New Year po, nag-work pa siya ng 1 week straight po. Tapos nung na po, doon na po nag-start. If you don't mind, ma'am, may bisyo ba siya, sir? Hindi ko po alam sir, pero sabi naman po niya hindi daw siya nagda-drugs. Ewan ko po kung Oo. kasi hindi ko naman po nakikita 24/7. Yes po. Sige, ma'am. No, puntahan natin, kausapin. Try lang natin, ma'am, no? So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, try natin kausapin yung asawa ni ma'am na ang sabi po is si Daddy Frankie ang kailangan para bumaba. Tara po. Tama. Samahan nyo kami.